If I have wounded any soul today, if I have caused one foot to go astray, if I have walked in my own willful way, dear Lord, forgive. If I have uttered idle words of vain, if I have turned aside from want or pain, lest I myself shall suffer through the strain, dear Lord, forgive. If I have been perverse or hard or cold, if I have longed for shelter in thy fold, when thou hast given me some fort to hold, dear Lord, forgive. Forgive the sins I have confessed to thee. Forgive the secret sins I do not see. Oh, guide me, love me, and my keeper be. Amen. Salamat po sa Panginoon. Muli, isang magandang gabi sa bawat isa. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Salamat po sa Panginoon at patuloy po niya tayong binibigyan ng kalakasan sa bawat isa sa atin na meron tayong lakas na ipaglilingkod sa Kanya sa kabila ng mga maraming katanungan at pagsubok sa atin. Pero salamat sa Panginoon na patuloy po niya tayong ginagabayan at patuloy na iniingatan. Hinihiling ko pong tayong lahat ay tumayo. Nais ko po munang basahin sa aklat po ng Galatia, in Galatians chapter 1, in verse 11 hanggang 16. But I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man. For I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ. For ye have heard of my conversation in time past in the Jews' religion, how that beyond measure I persecuted the church of God and wasted it, and profited in the Jews' religion above many my equals in mine own nation, being more exceedingly zealous of the tradition of my fathers. But when it pleased God, who separated me from my mother's womb, and called me by His grace, to reveal His Son in me, that I might preach Him among the heathen, immediately I conferred not with flesh and blood. Ito po ang salita ng Diyos na mananatili magpakailanman. Tayo po'y manalangin. O dakila't makapangyarihan namin Diyos, salamat po sa iyong patuloy na patnubay at gabay sa amin. At sa tibay ng aming pong nababasang mga salita, ng aming mga pinag-aaralang mga katotohanan ay hindi po nanggaling sa tao, kundi ito po yung mga aral at turo na nanggaling po sa inyo sa pamamagitan po ng pagsulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia. Kami rin po, Panginoon, kung minsan, kapag hindi namin nauunawaan o hindi namin alam ipaliwanag ang iyong mga talata, nandoon po, Panginoon, yung aming mga pagtatanong. Gayunman, hindi po nawawala sa aming mga kaisipan na ang mga salita po ninyo ay puro at dalisay na nagbibigay po sa amin ng gabay at patnubay sa amin pong buhay bilang mga mananampalataya. Salamat po, Diyos, sa oras na ito na kami po ay patuloy ninyong ginagabayan at pinapatnubayan. Nawa sa gabing ito, kasama ng aking mga kapatid, ay patuloy po kaming maging tapat na
lumapit sa inyo ng may kababaang loob. Taglay po ang pananampalataya na kayo po ang Diyos na sasagot sa amin po mga pangangailangan. Salamat Panginoon, pinupuri at pinasasalamatan po namin kayo sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen at amen. Amen. Kayo po'y makakaupo na. Sa atin pong pag-aaral ngayong gabi, patuloy po tayo sa ating pong pag-aaral sa aklat po ng Galatia. Alam po natin na ang aklat po ng Galatia ay isang liham na isinulat ni Apostol Pablo para ipagtanggol po ang tunay na kahulugan ng Ebanghelyo. What is the true gospel of our Lord Jesus Christ? Pero sa tema po na ating pag-aaralan ngayon, paano po magkakaroon ng katotohanan ng salita ng Diyos kung ang mga taga-Galacia ay magkakaroon ng pag-aalinlangan kung bakit ang Ebanghelyo na ipinangaral ni Apostol Pablo ay kanilang paniwalaan. Una po, they are to discredit the messenger. Saan ba talaga nanggaling ang mensaheng iyan? Knowing Apostle Paul kung sino siya, dito po sa mga talatang ating tinalakay, ay ipapaliwanag ni Apostol Pablo kung saan ba talaga nanggaling ang kanyang ebanghelyong ipinangangaral. Ang sabi po sa verse 11, "But I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man." Mahalaga po ang isyong ito sapagkat ipinaliliwanag ni Apostol Pablo na ang kanyang ipinangaral na mga salita ay hindi galing sa tao, kundi ito'y galing sa ating pong Panginoong Diyos. Ang sabi po sa verse 12, "For I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ." Hindi ito nanggaling sa tao, ni itinuro ito ng tao, kundi ito'y kapahayagan ng ating Panginoong Jesus. Yung pong salitang I certify, kapag ka po sa ating gobyerno, nakasulat yung certified true copy, kahit na po yun ay Xerox lang, o kaya ay kopya ng original, pinaniniwalaan na authentic because it is certified true copy. And Paul is mentioning, I certify unto you, brethren. Meaning, hindi ako nagsisinungaling, pinapatotohanan ko sa inyo na ang ebanghelyo na ipinangangaral ko ay hindi ayon sa tao. Marami po kasi mga legalist na naghahanap ng katunayan. Saan ba galing yung sinasabi ni Apostol Pablo? Samantalang si Apostol Pablo sa kanilang pagkakakilala ay isang Hudyo. Di po ba? He is a Jew. He is a Pharisee. A Hebrew of Hebrews. Saan galing yung kanyang turo? Hindi yan ang turo na aming itinuturo ni ipinangangaral. Saan niya nakuha yung bagay na yan? Para bang nagsasabi na kayo bilang mga hentil ay may kalayaan sa inyong paglilingkod sa Panginoon. So para bang nagiging napakaluwag ngayon ang pamumuhay at pananampalataya? O kahit ano pa lang aking gawin, malaya na ako. Pati paggawa ng kasalanan ay marahil pwede na rin. Ito pong bagay na ito ay ipapaliwanag ni Apostol Pablo in the later chapters nitong aklat po ng Galatia. Yung pong mga legalist o yung mga legalism is a strict literal and excessive conformity to the law. Ibig po sabihin, masyado pong diretso, very strict, at hindi ka pwedeng kumanan o kumaliwa, kailangan diretso lamang. Kung ano lamang yung nakasulat, yun ang kanilang itinuturo. However, sila po mismo ay lumalabag sa ganitong mga kautusan. Marahil naalala po ninyo nung na-share ko na yata about the Sabbath. Ang sabi po, keep the Sabbath, the 6th day of the week,
na banal sa harapan ng Diyos, huwag ka magtatrabaho. Pero sila ay gumawa pa ng 39 na karagdagang batas para kanilang patutuhanan kung paano po nila tutuparin yung Sabat. Hindi ka pwedeng magsindi, magluto o makbang ng higit na layo sa iyong tahanan. So, parang napaka-stricto nila. Kapag ikay naghuhugas ng kamay, halimbawa, kailangan hanggang dito. Dinadagdagan din po nila. So, this legalistic Jew ay mayroon pong tinatawag na double standard. Basta yung aral lamang po nila ang paniniwalaan, any teaching outside the Jewish law ay hindi po katanggap-tanggap. Para sa kanila, ito po ay sumasalungat sa kanilang mga itinuturo. Nang mahalaga po na sinasabi ni Apostol Pablo, itong ating itinuturong ebanghelyo, hindi naman galing sa tao. Hindi yan itinuro ng kapwa ko mga Hudyo. Hindi ito galing sa tao o hindi ito galing sa kapahayagan ng ating Panginoong Diyos, Panginoong Jesus. It has a divine origin. Kaya nga po, kung napapanood ninyo yung mga series of studies sa Magala, akin pong tinatalakay the 7 mysteries of Paul na kay Pablo lamang po itinuro. For example, the mystery of lawlessness, the mystery of the blindness in part of Israel, the mystery of the rapture, the mystery of the church. So ito pong mga kapahayagang ito ay nakatago in the Old Testament at hindi po nila alam yan. At ito'y ipinahayag lamang ng Diyos kay Apostol Pablo. That's why, ang sabi po ni Paul, this teaching is not of men, neither have I received it from men, but by the revelation of our Lord Jesus Christ. Ano po ang katotohanan in principle na atin pong makikita dito? Na pwede nating panghawakan itong mga salitang ating pinag-aaralan, na ating binabasa, dahil ito ay hindi lamang galing sa kaisipan ng tao, kundi ito'y galing sa ating pong Panginoong Diyos. Ang mga Kristiyano, alam po natin kapag ang mensahe ay isang kathang-isip lamang or manufactured by man, ito'y gawa lang ng tao. Ang kanya pong magiging basis is on logic, based on philosophy, based on human understanding. Ngunit ang Biblia po ay hindi po kagaya ng mga bagay na alam po natin. Sometimes it is so illogical dahil ito po hindi galing sa tao. Ano po ang isa sa mga halimbawa? Love your neighbor. Diba? Do good to them that hate you. Pray for them that persecute you. Sinong normal na tao ang ipapanalangin mo yung naninira sa'yo? Sinong normal na tao ang mamahalin mo yung kaaway mo? But the message of the Scripture is not based on human understanding. It is based on God. Kaya nga po kung minsan, pag hindi naintindihan ng tao, sasabihin niya, ay, hindi ko tatanggapin yan. Ang hirap naman gawin yan. Do good to them that hate you. Pray for them that persecute you. And despitefully use you. Ang hirap yata noon. But for a true Christian, maaari po niyan gawin yun. Bakit? Sa dahilan ng ating Panginoong Hesus mismo, nagawa po niyang ipanalangin yung mga nanakit sa Kanya. Ano po ang Kanyang sinabi? Father, forgive them, for they know not what they do. Patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. So itong mga turo ng ating Panginoon, maging sa Apostol Pablo, may kakaibang turo. Ano po ang turo niya sa mga taga-Galacia? Bagamat sila'y mga hentil, inari kayong ganap at isinama sa kanyang kawan, sa kanyang iglesia, na dati kayo ay mga malayo, you are afar off, but now you are made nigh
by the blood of our Lord Jesus Christ. Inilapit kayo sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga po, iba ang turo at aral ni Apostol Pablo. Para sa mga legalistic Jew, hindi po pwede yan. Na basta na lamang sila isasama, kailangan pa rin silang sumunod sa mga kautosan ni Moses. Dahil, ano pa ang dahilan at silbi ng kautosan kung wawalang halagahin mo rin naman? Ang hindi po nila naintindihan that the fulfillment of the law is embodied in our Lord Jesus Christ. Nakapaloob na ang lahat ng kautusan sa buhay at pangangaral ng ating pong Panginoong Jesus. It is the fulfillment of the law. Yung mga inaral ni Apostol Pablo is not based on inventions. Sabi nga po niya sa verse 12, "For I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ." Kung titingnan po natin sa verse 17, "Neither went I up to Jerusalem to them which were apostles before me, but I went into Arabia and returned again unto Damascus." Ilang taon po siya doon. Yung sumunod na talata, ang sabi po, after 3 years. 3 taon po siya nagpunta sa Arabia. At doon po itinuro ng ating Panginoong Hesus sa kanya itong mga aral na ito. In the wilderness, marahil nandoon siya sa seminary na kasama ang ating pong Panginoong Hesus na siya ang nagturo ng mga katotohanan ito. Galing ba ito sa mga apostol? Hindi po. Sa patuloy po nating pag-aaral, nakikita po natin, and I will be explaining, the gospel which was presented by Apostle Peter is different from the gospel presented by Apostle Paul. Peter preaches the gospel of salvation through a man, Jesus Christ. Sa pangalan ni Jesus, kayo'y maliligtas. Pero si Apostol Pablo answers the question, what? Ano ang ginawa ni Kristo sa atin? Na kanyang ibinigay ang kanyang dugo bilang pangtubo sa ating mga kasalanan at sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay, pagkabuhay na maguli at sa kanyang resurrection, dito tayo magtitiwala sa ating Panginoong Jesus. So the gospel of Peter is different from the gospel of Paul. Significantly, mahalaga po na maintindihan natin, bakit parang may pagkakaiba? Because Peter was preaching to the Jews. Sa mga Hudyo siya nangangaral, at si Pablo nangangaral sa mga Hentil, sa mga Gentile, sa mga hindi mga Hudyo. Ngunit inarinin kong ganap ng Diyos because the Bible says, to the Jew first. Mauuna muna yung mga Hudyo, and then to the Gentiles. Napakapalad po natin na tumanggap ng biyayang ito sa dahilang itong aral na ito ay hindi kagaya ng mga Hudyo na napaka-stricto, very strict. Sabi po ni Sister Elsa, yung lupa na dati sinasaka, tinataniman ng palay, huwag munang taniman. Ang sabi po ng lumang tipan, ang lupa ay pagtatrabahuhin mo, aararuhin mo sa loob ng 6 na taon. Pero pagdating ng 7 taon, papagpapahingahin mo yan because it is the Sabbath. Kailangan sumunod ka doon dahil it is the law. Ano po ang sabi? Di wala akong kakainin? Hindi po. Because on the 6th year, ang ibibigay na bunga ng Diyos sa iyong itinanim ay doble to compensate for the 7th year. At yung pang-7 taon, magpapahinga ang lupa because it is the Sabbath. Pag tinaniman mo ulit, magiging maganda ulit yung bunga. Hindi kagaya sa atin ngayon. Sa loob ng 1 taon, 2, 3 beses mo
tinataniman, nawawala na yung sustansya ng lupa dahil hindi nakapagpapahinga. So, anong gagawin ng mga farmer? Lalagyan ng mga pataba, ng mga abono, ng mga fertilizer, which in the end ay nagiging lason sa mga halaman. So, tama po ba ang scripture? Yes, pero kailangan mo ito pa rin. Kung ikaw ay Kristiyanong farmer at nais mong sumunod sa kautusan, kailangan mong papagpahingahin ang lupa ng pang-7 taon. Pero tiyak na sinabi ng Panginoon na magbibigay ito ng mas magandang bunga dahil naipahinga niya ang lupa at magkakaroon ulit ng inherent fertilizer ang lupa. So, yun po ang mga kautusan ng Diyos. Pero ito pong ating tinatanggap na mensahe mula kay Apostol Pablo are messages coming from our Lord Jesus Christ. Paano po natin ito nauunawaan? Sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, the Holy Spirit who reveals this truth to us. Although marami pong mga libro, marami pong mga naging pag-aaral, pero kung minsan, sa dami ng mga nagpapaliwanag, sila mismo ay hindi nagkakaintindihan. Sa mga men, naging issue po, talakay nila, what is the difference between the kingdom of heaven and the kingdom of God? Tanungin po ninyo sila Christian, sila James, alam po nila yan. Diba? So these things, the scripture gives us an understanding. Lalo't higit, because the scripture will interpret itself. Hindi manggagaling sa labas ang paliwanag, kundi ang Biblia po mismo ang magpapaliwanag nito. The kingdom of God is in Romans chapter 14, verse 17. For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. The kingdom of heaven is the literal, visible, and political reign of our Lord Jesus Christ. Yun ang ipinangaral nila before the cross. Kung maalala ninyo, Jesus Christ was saying, repent for the kingdom of heaven is at hand. John the Baptist was preaching, repent for the kingdom of heaven is at hand. However, bagamat merong instance in John chapter 3 verse 3 when Jesus Christ said to Nicodemus, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So the kingdom of God is in the presence of the Holy Spirit, na nandoon yung joy, peace, and righteousness. Tayo, wala tayong righteousness. We are not right in the sight of God. However, when the Holy Spirit is in us, God sees that righteousness because of the Holy Spirit. Because it is Jesus Christ that resides in our lives. Colossians chapter 3 verse 3. Christ in you, the hope of glory. Di po ba? So tayo bilang mga mananampalataya ay tumanggap ng aral na ito. Hindi galing sa tao, kundi ito'y galing sa ating pong Panginoong Diyos. And Paul was saying, this is authentic, this is true because I did not receive it from man, neither was I taught by man, but it was revealed to me by Jesus Christ. Now, along this line, ipinaliwanag din ni Apostol Pablo, sino ba siya bago siya naging isang mananampalataya? Siya isang Hudyo, he is a Hebrew of Hebrews. Ano pong ibig sabihin yon? Ibig sabihin, siya ay isang Hebreo through and through. Purong-puro. Wala siyang halo. Ang kanyang ama at ina ay kapwa mga Hudyo. Ang kanyang mga ninuno, he was circumcised on the 8th day of the tribe of Benjamin, a Pharisee. So pinapaliwanag po niya, kung patungkol lang sa kautusan, abay mas stricto ako, mas napakahigpit ko dyan. Ako nga naging taga-usig ng mga mananampalataya.
ng mga nagsasabing sila'y mananampalataya ni Kristo. Inuusig ko sila, pinupuntahan ko sa kanilang mga tahanan, at ikinukulong ko, yung iba pinapatay ko. In His zealousness, sa kanyang pagnanais na ipakita yung kanyang katapatan sa pagiging isang Hudyo, humingi siya ng sulat sa punong saserdote para siya'y magpunta sa Damasco, at doon ay usigin din niya ang mga Kristiyano. So what happened along the road to Damascus in Acts chapter 9, makikita po natin that Jesus was encountered by Paul. Paano po nagpahayag ang ating pong Panginoong Jesus? Sa pamamagitan po ng isang liwanag. Now, Pastor, anong significance ng liwanag kung titingnan po natin? Sa kaisipan po ni Apostol Pablo, siya po'y nadirimlan, madilim ang kanyang pag-iisip, dahil hindi niya inuunawa na itong mga taong ito ay tunay na mga mananampalataya base sa kanilang nasaksihang patotoo. Bakit sila nagiging masigasig sa pagiging Kristiyano? So nung makita po ni Apostol Pablo, o Saul pa lamang yung kanyang pangalan noon, ang nangyari sa kanya ay nabulag siya. Inalis yung luma at dati niyang mga nakikita at pinaniniwalaan. At nung ipananalangin po siya ni Ananias, dito po nawala yung parang kaliskis sa kanyang mga mata, at siya ay nakakita. Nakita niya ang tunay na kahulugan kung bakit siya tinawag ng ating pong Panginoon. Ang sabi po ng banal na kasulatan, 3 araw po siyang hindi kumakain, puro po siya panalangin. Siya'y nananalangin. At noong ipanalangin siya ni Ananias, dito po siya nakakitang muli. Ano po ang kanyang ginawa? After he was healed, siya po'y dumiretso sa sinagoga. At doon, nangaral na kagad siya. Wala pong nagturo sa kanya. Ano ang kanyang sinabi? At ipinapatotoo sa sinagoga na nakita ko si Jesus. Na-encounter ko si Jesus. Kung ano yung kanyang mensahe, hindi po natin alam. But he went to the synagogue preaching and giving witness sa kanyang naging karanasan. Wala pong nagturo sa kanya. Itong bagay na ito ay kanyang isinulat, sinabi sa sino mang kanyang pinapangaralan. Si Apostol Pablo po, ang sabi po sa Philippians 3 verse 5, he was circumcised on the 8th day. Yung po kasing ayon sa batas. Kailangan ang isang lalaking bata na ipinanganak ay kailangang ma-circumcise sa 8th araw. Bakit po ganun ang utos ng Diyos? Because ang isang bata po, yung baby, on the 8th day ay magsisikret o magde-develop ng tinatawag na vitamin K, na kahit na siya'y masugatan, hindi po ito magdudugo ng magdudugo. Agad po itong maaampat. Agad itong hihinto at madali po ang paggaling. Kapag ka po sa loob ng 8th araw, siya ay na-circumcise. That is in the law of God. So sabi ni Apostol Pablo, ako'y na-circumcise on the 8th day of the stock of Israel. Ibig sabihin, talagang Israelita ako. Ang tribo ko ay the tribe of Benjamin, an Hebrew of Hebrews, at touching the law, a Pharisee. Kung pagdating sa kautusan, ako'y isang Pariseo. Knowing that a Pharisee is the strictest of the sect ng mga Hudyo. Napaka-stricto po nito. So siya ay isang Pariseo. Nag-aral po siya sa paanan ni Gamaliel, who is a scholar of the law. So yung kanyang natutunan ay talagang very strict. Ito po si Apostol Pablo. Benjamin was one of the favorite tribes among the Jews for several reasons.
noong pong umatake po ang mga Assyrians sa Northern Kingdom, ang Benjamin po ay sumama sa Judah. Kaya po sila ang naging Southern Kingdom. Sila lamang pong dalawa. And ito pong Jerusalem is the beloved capital city that was built on the land of Benjamin. At isa po pong bagay na ito pong isa sa mga anak ni Rachel. Kilala po ninyo si Rachel na naging asawa po ni Jacob. He is the favorite wife of Jacob. At yung bunso ay nagngangalang Benjamin. Dalawa po ang naging anak ni Rachel, si Joseph at saka si Benjamin. So si Benjamin po yung pinaka-mahal ni Jacob dahil si Joseph ay nandoon sa Egypt. So ang naiwan sa kanya ay itong si Benjamin. Bakit mahal ni Jacob? Dahil sa panganganak ni Rachel, siya'y namatay. Kaya po, ganun na lamang yung pagmamahal ni Jacob kay Benjamin. Saul or Paul was of the tribe of Benjamin. Kung naaalala po ninyo ang pangalan ni Paul, bago siya nakakilala, was Saul. Ayon po sa pangalan ng unang hari ng Israel. Kung baga kahit saan mo tingnan, harapan, likod, tagiliran, Hudyong-Hudyo po siya. Maging sa kanyang pagsasalita, pamumuhay, ay buong-buo po siyang isang Hudyo. Pero ano po ang kanyang ginawa? He persecuted the church. Sabi po sa banal na kasulatan, how I persecuted the church of God beyond measure. Dahil alam po niya na sino man ang sumasalungat sa kautusan o sa batas ni Moses ay kalaban ng Diyos. So sa kanyang ginagawa, ipinagtatanggol niya ang Diyos. Kaya nga po, nandoon sa kanyang puso na wasakin niya itong relihiyong ito, itong sekta ng ating Panginoong Jesus. Sinika po niyang patayin o sirain, wasakin ang church ng ating Panginoong Jesus. Ano pong sabi niya sa Acts chapter 8 verse 3? As for Saul, he made havoc of the church, entering into every house and hailing men and women, committed them to prison. Alam po ninyo kung bakit ang mga Hudyo na maging Kristiyano ay napunta sa iba't ibang mga lugar is because of the persecution started by Apostle Paul. Kung mapapansin po ninyo, James was writing to the 12 tribes of Israel scattered abroad. James chapter 1, verse 1. Ando doon po yung sinabi ni James na kayo sinusulatan ko dahil kayo'y mga naikalat. Kayo'y mga tribo ng Israel na naikalat sa iba't ibang mga lugar. Si Apostle Paul ay hindi po nangingimik na ipagtanggol ang kanyang relihiyong nakagisnan. Ngunit nung ma-encounter po niya ang ating Panginoong Jesus, ano po ang nangyari? Nagbago ang lahat. Pati yung kanyang paniniwala, yung dating kanyang nais wasaking Kristyanismo, ay kanyang pinagtatanggol. From being a persecutor to a defender of the faith. Ano po ang nangyari sa kanya? He encountered our Lord Jesus Christ. Yung mga patotoo natin, mahalaga po yan. Dahil dito natin mapapakita, masasabi sa kanila, sino ba tayo noon? Ano ba tayo noon? Na tayo masipag, masigasig sa nakagisnan nating pananiwala. Ngunit nung makita natin ang kagandahan ng kaligtasang ipinangaral ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng mga apostol,
inari natin itong para sa atin. Kagaya po ng mga itinuturo ni Apostol Pablo. Ang kaluwalhatian po ng Kristyanismo ay matatagpuan sa pagtitiwala natin sa ating Panginoong Hesus kung ano ang kanyang ginawa sa atin. Hindi yung ano ang ginawa natin para sa kanya, kundi ano ba yung ginawa niya para sa atin. Kung tayo hindi pa mananampalataya, pakialam ba natin kapag babasa ng Biblia? Wala tayong pakialam sa mga bagay na yan. Manalangin tayo o hindi, yung pampanalangin kabisado natin ang atin pong binabanggit. Pero ngayon kapag tayo nanalangin, parang andyan lang siya. May paggalang, may pagrespeto, may pagbubukas ng ating mga damdamin at kaisipan kapag tayo nananalangin sa Kanya. Meron tayong paghingi sa Kanya sa ating mga pangangailangan. Sabi naman kasi ng ating Panginoon, ask and you shall receive. Humingi ka at ikaw'y pagbibigyan. At ang ibibigay niya ay higit at sapat sa ating pong mga pangangailangan. So kung minsan po ang relihiyon has a history of brutality. Di po ba? Sa maraming mga relihiyon dati, andyan po yung awayan. Tingnan niyo yung Muslim sa mga Kristiyano. Tingnan po ninyo yung the Ottoman Empire, yung mga Crusaders. During that time, talagang in the name of religion, nandoon po yung kanilang pagnanais na ipagtanggol ito. Kahit na sila'y kumitil ng buhay ng tao. Hindi ito mahalaga sa kanila basta maipagtanggol lamang nila ang kanilang paniniwala at pananampalataya sa Diyos. Pero tayo bilang mga mananampalataya ay hindi po umaayon sa ganun dahil ang turo po ng ating Panginoon, mahalin mo ang iyong mga kaaway. Kaaway mo. Pero ipapanalangin mo. Gagawa ka pa ng mabuti para sa kanila. Pag sinampal ka sa kaliwa, bigay mo yung kanan. Hanggang dalawa lang. Pag pangatlo, tama na. Gaganti na ako. Kasi sabi ng scripture, hanggang dalawa lang eh. Hindi naman po. How many times will you forgive your brother? 7 times, sabi po ng scripture. Pero sabi po ng ating Panginoon, hindi. 70 times 7 a day. At that is 490 times na patatawarin mo siya. Siguro yung 2, 3, 4, hanggang dyan ka na lang, sobra ka na. Di po ba? Pero sabi ng Panginoon, 490 times. 70 times 7. Doon mo siya patatawarin. Iba po yung aral ng ating Panginoon. Now, we ask the question, bakit po ganito? Bakit ganyan ang aral ng ating Panginoon? Tandaan po natin, hindi po siya nagmula sa lupa. Nagmula po siya sa langit. At nais niyang makarating tayo doon. Kaya ang kanyang itinuturo sa atin ay paraan para tayo makarating doon. Para magawa natin yung kanyang mga ipinag-uutos at upang marating natin yung tunay na ligaya sa langit. Tayo kasi galing tayo ng lupa. Di pa tayo nakarating ng langit. Nais nating makarating doon. Kaya lang, hindi kagaya ng ating Panginoon na doon ang galing. Pero may mga pangako siya. Ano po ang pangako niya? Sabi niya sa John 14, let not your hearts be troubled. Huwag sana niya mag-alinlangan, magulumihanan ang inyong mga puso. Wala pa kayong bahay dito. Let not your hearts be troubled. Believe in God. Believe also in me. That in my Father's house are many rooms. Tama ba? Mansion po, ang pangako ng ating Panginoon. A mansion, I will go and prepare a place for you. Naniniwala kayo? Baka naman hindi. Baka gusto nyo pa rito. Pastor, wala pa akong bahay dito, wala pa akong
ganito, wala pa akong ganyan. Hayaan nyo na. Nagkakagera na nga po sa Ukraine at saka ang Russia. These are signs na malapit nang dumating ang Panginoon. Now, the next big event na mangyayari sa isang Kristiyano is the rapture. Because bago po dumating yung paghatol ng Diyos, kukunin na muna niya ang kanyang ganang kanya upang wag na maghirap dito sa lupa. Isipin po niyo, iniligtas na nga kayo, padadaanin pa kayo sa mga paghihirap dito sa lupa. Hindi na. Kukunin ko kayo, dadalhin ko kayo doon sa tahanang ipinaghanda ko sa langit. And that is the greatest blessing sa atin bilang mga mananampalataya. And then, sino ba ang nagtuturo sa atin itong mga bagay na ito? It was Apostle Paul. No? Di ba? Siya mismo ang nagturo sa atin na darating ang araw na tayo po ay kukunin ng ating Panginoon upang makasama na niya sa langit. Mga minamahal, marami po mga tao, even Christians, are after to impress other Christians. Pero alam po ninyo, tawag po nga po doon, cosmetic Christianity. Panlabas lang. Pero ang nais ng Diyos yung makita yung panloob na damdamin ng isang tunay na mananampalataya that in spite of all these things that happened in this world, halos half day ko nga pong pinanunood yung mga nangyayari sa Ukraine. Wala naman po tayong magagawa sa bagay na yan. Maliban, ipanalangin natin yung mga kapatid natin, yung mga Kristiyano na nandoon. Because a week before, nung nababalitaan pa lang nila na lulusob ang Russia, kahit na po sa gitna ng niebe, ng snow, ay nandoon sila sa part na sama-sama na nakaluhod at nananalangin. So ano pong gagawin natin bilang Kristiyano? We pray for them. Sana ingatan sila ng Panginoon. Dumadaan sila ng mga pagsubok. Gusto po ninyong damayan yung mga kapatid doon? Ayoko. Mahirap po yun. Hindi po ba? So ang magagawa natin ay ipanalangin natin sila. Mga minamahal, let me pause for a while dito sa bagay na ito. And we'll continue next Friday. Ang tinanggap po natin ay hindi galing sa tao. Hindi ito aral at turo na nanggaling sa kaisipan o katang-isip ng isang magaling na pilosopo o philosopher. But rather, this teaching came from our Lord Jesus Christ Himself na itinuro kay Apostol Pablo. Ipinapaliwanag po ni Apostol Pablo yung kanyang pinanggalingan na siya'y galing sa pinaka-stricto sa mga Hudyo, siya isang Pariseo of the tribe of Benjamin, an Hebrew of Hebrews. Kaya, ano ang kanyang sinasabi? Ito'y galing sa ating Panginoon. And by my experience, na nakita ko ang ating Panginoon, dahil ang sabi po, noong bumagsak si Saul, ang sabi po ng ating Panginoon sa kanya, Saul, Saul, bakit mo ako pinipersecute? Sumagot si Saul, ang sabi niya, sino po ba kayo, Panginoon? Ako si Kristo na iyong pinahihirapan. It is hard for you to kick against the brick. Masasaktan ka lang kung ipagpapatuloy mo ang ginagawa mong pag-uusig sa mga mananampalataya. Meron pa po bang sinagot si Apostol Pablo? Wala. Dahil bulag na siya at inakay na lamang siya hanggang sa siya'y makapasok sa syudad ng Damasco. Mga minamahal, what happened to Paul was a miracle from God. Isang bagay po ang nais nating bigyan ng pansin. Kahit gaano ka kasama, kahit gaano yung pinanggalingan mo, kung ikaw ay tatawagin ng Diyos at gagamitin ka niya, wala pong imposible sa Diyos. Yun lamang ay kung tayo po ay tunay na magpapasakop sa kanyang naisin sa ating mga buhay. Hindi
Hindi po natin gagawin ang anumang bagay dahil gusto lang natin. Tayo po'y tinawag ng Diyos. There is a calling, and that calling is a distinct calling. No, unique po yun. Tayo nakakaramdam ng pagkatawag na yun sa atin galing sa Diyos. And we come to Him because we know, alam natin, na meron siyang dakilang layunin para sa atin. Hindi lang para magkaroon ng, sabihin natin, pananampalatayang kakaiba, kung hindi isang tunay na pananampalatayang nakapaloob po doon yung tinatawag na sakripisyo. Isipin po ninyo pag Miyerkules, hindi kayo nakapanonood ng probinsyano. Nandirito kayo. Diba? Para sama-sama po tayo manalangin at makinig ng salita ng Diyos. Kanina po, akala ko hindi ako makadadalo, pero lo and behold, wala pong sakit ang aking paa, konti ka. Pero sa biyaya po ng Panginoon, tayo po bilang mga Kristiyano ay patuloy na nagtitiwala na ang tinanggap natin ay totoo, hindi galing sa tao. Yan po'y galing sa Diyos. Tayo po'y manalangin. Dakila nating Ama, salamat po sa kapahayagan ni Apostol Pablo na ang mga bagay na amin pong pinaniniwala na isinulat po niya ay patotoo na ang mga ito ay galing sa inyo at hindi katang-isip ng sino mang tao. Kaya meron po kaming pagkilala na ang mga salita mo ay totoo at siyang sapat na mensahe para po lumago kami sa aming pananampalataya sa inyo. Hindi lamang po kami nakikisama, nakikiuso, kung hindi meron kami distinct calling mula sa inyo. At kami po ay lalakad ayon sa inyong kalooban dahil kayo po ang tunay na Diyos na aming sinasampalatayanan. Salamat po, Panginoon. Nawa ang mga salita mo na amin pong binabasa, sinusuri at pinag-aaralan araw-araw ay maging gabay at patnubay sa aming paglakad bilang isang mananampalataya. Maraming salamat po. Pinupuri at pinasasalamatan po namin kayo sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Amen. If I have wounded any soul today, if I have caused one foot to go astray, if I have walked in my own willful way, dear Lord, forgive. If I have uttered idle words or vain, if I have turned aside from want or pain, lest I myself shall suffer through the strain, dear Lord, forgive. If I have been perverse or hard or cold, if I have longed for shelter in thy fold, when thou hast given me some fort to hold, dear Lord, forgive. Forgive the sins I have confessed to thee. Forgive the secret sins I do